Hi, what's up? Kung saan mang panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito nga po, share natin po itong video na to. Kaalam, ito po ay sa pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga 10 bansang suportado pa rin si President Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. Okay po, huwag na nating patagalin to. Share natin to, panoorin natin. Si Rodrigo Duterte, bagamat kontrobersyal, ay isa sa mga pinakanakikilala at may pinakamalaking impluensya sa Asya. Kahit na matapos ang kanyang pagiging presidente, patuloy pa rin siyang tinatangkilik ng ilang mga bansa. Ngayong 2025, marami pa ring mga bansa ang nagpakita ng suporta sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga bansang ito? Alamin natin ang top 10 na patuloy na sumusuporta kay Duterte. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Number 10. Russia. Ang relasyon ng Pilipinas at Russia ay matatag, lalo na noong panahon ng pagkapangulo ni Duterte. Isang dahilan ng matibay na alyansa ng dalawang bansa ay ang kanilang mga common na pananaw sa pag-iwas sa impluensya ng kanluran. Si Duterte ay tinangkilik ang malayang pulisiya sa labas ng bansa na taliwas sa mga tradisyonal na pulisiya ng Estados Unidos. Nagkaroon din ng mga kasunduan sa kalakalan, partikular sa mga proyektong pang-enerhiya at kalakal ng mga armas. Mismong Russia na ang nagbigay ng tulong sa mga kagamitan pang-militar ng Pilipinas, tulad ng mga helicopter at mga Ripley. Higit pa rito, hindi binatikos ng Russia ang kontrobersyal na gera laban sa droga ni Duterte. Dahil dito, naging mas matibay ang ugnayan ng dalawang bansa sa mga nakaraang taon. Number 9. India. Ang ugnayan ng Pilipinas at India ay lumago dahil sa mga parehas nilang layunin sa ekonomiya at seguridad. Itinuturing ng India na mahalaga ang Pilipinas sa kanilang layunin sa kontraterorismo at seguridad sa dagat. Ang mga kasunduan sa depensa at cybersecurity ay napirmahan sa pamamagitan ng pagbisita ni Duterte sa India noong 2023. Pinuri rin ng India ang matibay na desisyon ni Duterte sa pamumuno at hindi ito nakialam sa kanyang kontrobersyal na polisiya laban sa droga. Bukod dito, ang Filipino community sa India ay patuloy na lumalaki. At ang mga kolaborasyon ng Pilipinas at Bollywood ay nagsusulong ng kultura ng dalawang bansa. Ang steady na suporta ng India ay nagpapalakas ng kanilang relasyon, kaya't nakamit nila ang ika-9 na pwesto sa listahang ito. Number 8. Saudi Arabia. Isa sa mga hindi inaasahang bansa na patuloy na sumusuporta kay Duterte ay ang Saudi Arabia. Ang kanilang suporta ay nagmumula sa matibay na ugnayan sa ekonomiya at labor. Maraming manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia at malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ang nanggagaling sa mga remittance nila. Bukod dito, ang Saudi Arabia ay sumusuporta sa mga pulisya ni Duterte, lalo na sa usapin ng krimen at terorismo na katulad ng kanilang sariling mga hakbang. After the practicum, they hired me, which is great. I will recommend Sandals College because ng kanilang sariling mga hakbang. Malaki ang kontribusyon ng Saudi Arabia sa mga proyekto sa infrastruktura sa Pilipinas at hindi rin ito binatikos ang mga issue tungkol sa human rights ni Duterte. Sa halip, binibigyan nila ng diin ang mga benepisyong pang-ekonomiya at mga kasunduan sa relihiyon. Ang mga ganitong uri ng suporta ay nagpatibay sa alyansang ito, kaya't nararapat lang na ito ang maging ika-8 bansa sa ating listahan. Number 7. Indonesia. Ang Indonesia ay isang bansa na may malaking populasyon ng mga Muslim, kaya't malaki ang pagkakatulad ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa mga isyong politikal at pansiguridad.
patuloy na sumusuporta ang Indonesia kay Duterte sa kanyang mga hakbang kontra terorismo at pirata. Ang dalawang bansa ay regular na nagsasagawa ng mga joint military drills at nagbabahagi ng impormasyon para mapalakas ang seguridad sa rehiyon. Sa kalakalan, malaki ang kontribusyon ng Indonesia sa Pilipinas, tulad ng pag-export ng coal at palm oil, habang ang Pilipinas naman ay nag-e-export ng mga elektronikong kagamitan at produktong agrikultura. Ang panawagan ni Duterte para sa pagkakaisa sa ASEAN ay tinanggap ng Indonesia, kaya't nanatili silang malapit na kaalyado. Ang mga palitang kultural ng dalawang bansa ay nakatulong din sa pagpapalalim ng kanilang relasyon. Number 6. Thailand. Matagal nang magkaalyado ang Thailand at Pilipinas, at sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, mas lumalim pa ang kanilang ugnayan. Parehong bansa ang nakaranas ng mga isyu sa politika at mga kudeta, kaya't nauunawaan nila ang mga hamon ng bawat isa. Noong 2025, patuloy na isang malaking taga-suporta ng Pilipinas ang Thailand, lalo na sa kampanya laban sa ilegal na droga na isang malaking suliranin sa parehong bansa. Nakapag-invest na rin ang Thailand sa mga proyektong infrastruktura sa Pilipinas, tulad ng mga proyekto sa transportasyon at enerhiya. Sa mga pagbisita ni Duterte sa Thailand, napagkasunduan ang mga bagong kasunduan sa turismo at agrikultura na nagpatibay ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi tulad ng mga kanlurang bansa, hindi binatikos ng Thailand ang mga pulisya ni Duterte at sa halip ay nakatuon sila sa mga benepisyong dulot ng ugnayang ito. Malaking bahagi ng kanilang relasyon ang turismo dahil milyon-milyong Pilipino ang bumibisita sa Thailand taon-taon at ganun din ang mga Thai na dumadayo sa Pilipinas. Dahil dito, patuloy na matibay ang ugnayan ng dalawang bansa, kaya't nararapat lamang na ilagay sila sa ika-6 na pwesto sa listahan ng mga bansang sumusuporta kay Duterte. Number 5. Japan. Ang Japan ay isa sa mga matagal ng kaibigan ng Pilipinas at sa ilalim ni Duterte, naging mas matatag ang kanilang alyansa. Noong 2025, patuloy na malaking taga-suporta ang Japan sa Pilipinas, partikular sa mga proyektong pang-infrastruktura. Naging bahagi ang Japan sa mga malalaking proyekto tulad ng mga tulay, railes at mga gusaling disaster-proof na tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na akma sa mga layunin ni Duterte na paunlarin ang bansa. Malaki rin ang suporta ng Japan sa seguridad ng Pilipinas tulad ng pagbigay nila ng mga patrol boat sa Philippine Coast Guard upang maprotektahan ang mga karagatang Pilipino laban sa pirata at ilegal na pangingisda. Hindi rin binatikos ng Japan ang kontrobersyal na giyera ni Duterte laban sa droga, bagkus nakatuon sila sa mga aspetong may benepisyo sa parehong bansa. Patuloy na pinapalakas ng mga palitang kultural ang ugnayan ng dalawang bansa, tulad ng popularidad ng Japanese anime, pagkain at martial arts sa Pilipinas. Tinutulungan din ng mga Filipino workers sa Japan ang ekonomiya ng parehong bansa. Hindi man kasing ingay ng ibang mga kaalyado, ang Japan ay isang matatag at praktikal na taga-suporta na nagpapalakas sa alyansang ito. Number 4. United Arab Emirates o UAE. Ang UAE ay isa sa mga pinakamahalagang kaalyado ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, lalo na sa aspeto ng ekonomiya. Noong 2025, patuloy ang malakas na suporta ng UAE sa Pilipinas, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na sa Mindanao, ang home region ni Duterte. Malaki rin ang papel ng mga manggagawang Pilipino sa UAE na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga remittance. Mahalaga rin ang UAE sa pagtutulungan sa larangan ng seguridad, kung saan nagbigay sila ng suporta sa pamamagitan ng intelligence sharing at depensang kooperasyon. Hindi rin binatikos ng UAE ang mga pulisya ni Duterte, tulad ng kanyang giyera laban sa droga, at mas binibigyang pansin ang mga benepisyo sa ekonomiya at seguridad. Patuloy na lumalago ang turismo at negosyo sa pagitan ng Pilipinas at UAE, kaya't matibay ang relasyon nila sa isa't isa. Dahil sa patuloy na suporta, napasama ang UAE sa ika-4 na pwesto sa ating listahan ng mga bansang sumusuporta kay Duterte. Number 3. Vietnam.
Ang Vietnam ay tahimik na naging isa sa pinakamalalakas na kaalyado ni Duterte, lalo na sa kanilang magkasanib na laban sa mga isyu ng kanlurang impluensya at ang lumalawak na presensya ng China sa South China Sea. Noong 2025, patuloy na pinapalakas ng Vietnam ang kanilang suporta kay Duterte dahil sa kanyang matatag na liderato. Sa aspeto ng kalakalan, tumaas ang palitan ng kalakal sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, kung saan ang Vietnam ay naging pangunahing supplier ng bigas at elektronikong kagamitan sa Pilipinas, habang ang Pilipinas naman ay nag-e-export ng mga saging at seafood sa Vietnam. Ang pinakamalakas na bahagi ng alyansang ito ay ang kooperasyon sa seguridad, kung saan nagsasagawa ng mga joint naval patrols at intelligence sharing ang Vietnam at Pilipinas upang labanan ang ilegal na pangingisda at agresyon ng China sa karagatang bahagi ng Pilipinas. Hindi rin binatikos ng Vietnam ang kampanya ni Duterte laban sa droga at tinitingnan nila ito bilang isang panloob na isyu ng Pilipinas. Ang ganitong uri ng suporta ay nagpapalakas sa tiwala ni Duterte sa Vietnam at sa kabila ng hindi malalaking pahayag, ang kanilang matatag na suporta ay nagpatibay sa relasyon ng dalawang bansa, kaya't nararapat lang na ilagay sila sa ika-3 pwesto sa ating listahan. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. Number 2, Cambodia. Ang Cambodia ay isang matatag na alyado ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Duterte at ang Prime Minister na si Hun Sen ay madalas magbigay ng pampublikong suporta. Magkatulad ang kanilang pamamahala, parehong may malakas na autoridad at hindi pumapayag sa interbensyon ng mga kanluranin sa mga usaping panloob. Noong 2025, ang kanilang alyansa ay patuloy na matibay lalo na sa mga ASEAN meetings kung saan pareho nilang tinututulan ang mga pagsubok ng ibang mga miyembro na ikritiko ang mga isyu sa karapatang pantao. Ang kanilang pinagsamang tindig ay may malaking epekto sa politika ng rehiyon. Sa aspeto ng ekonomiya, mas pinatibay ang kalakalan ng Cambodia at Pilipinas sa mga nakaraang taon, kung saan nag-e-export ang Cambodia ng malalaking halaga ng bigas at tela sa Pilipinas at nagsisimula rin itong mag-explore ng mga bagong oportunidad sa agrikultura at pagmamanupaktura. Ang mga opisyal na pagbisita ni Duterte sa Phnom Penh ay lalo pang pinatatag ang personal na koneksyon nila ni Hun Sen na hayagang sumusuporta sa kontrobersyal na anti-drug campaign ni Duterte at tinuturing ito bilang isang epektibong solusyon sa krimen. Ang pag-unawang ito sa pinakamataas na antas ay nagpatibay sa kanilang politikal na alyansa. Bukod sa politika at kalakalan, ang mga kultural na ugnayan ng dalawang bansa ay lalong pinatibay dahil parehong nakaranas ng kolonyal na pamamahala at may malaking populasyon ng Budismo. Ang mga karanasang ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa pagitan ng kanilang mga tao. Bagamat mas maliit ang Cambodia kumpara sa ibang mga bansa sa listahang ito, ang hindi matitinag na suporta nito at ang matapang na pagtatanggol sa mga pulisya ni Duterte ay nagbigay dito ng pwesto bilang pangalawang pinakamalakas na internasyonal na taga-suporta ni Duterte. Number 1, China. Sa kabila ng mga unang tensyon, ang China ay naging pangunahin at pinakamalakas na taga-suporta ni Duterte at mas lumalim pa ang kanilang alyansa noong 2025. Bakit? Dahil sa malalaking pondo at estratehikong convenience. Pumalo ang China ng bilyon-bilyon upang pondohan ang Build, Build, Build program ni Duterte, kasama ang mga proyekto tulad ng mga tulay, RILES at maging ang 5G networks. Bilang kapalit, tinanggap ni Duterte ang posisyon ng Manila sa mga issue ng South China Sea. Pinaprioritize ang mga benepisyong pang-ekonomiya kaysa sa mga hidwaan sa teritoryo. Ngunit hindi lang pera ang ibinibigay ng China, kundi pati na rin ang buong pusong suporta kay Duterte nang walang anumang kondisyon. Walang kritisismo sa giyera laban sa droga ni Duterte, walang lecture tungkol sa karapatang pantao at pure realpolitik lang. Nang nag-cut off ang US at EU ng tulong sa ating bansa, ang China ay mabilis na tumugon sa pamamagitan ng mga bakuna, pautang at mga drone pang-militar. Ang kilalang pivot ni Duterte patungong Beijing noong 2016 ay naging isang matibay na alyansa at ngayon ay naging isang matatag na ugnayan.
Mula sa mga kasino sa Manila na itinayo gamit ang kapital ng China hanggang sa Mandarin na naging pangalawang pinakapinag-aaralang wika sa mga paaralan sa Pilipinas, ang impluensya ng China ay tila malawak. Gusto mo man o hindi, ang alyansang ito ay nagsasalarawan ng pamana ni Duterte at nagsisiguro sa China bilang kanyang pangunahing taga-suporta. Ang impluensya ni Duterte ay patuloy na nararamdaman sa buong mundo at ito ay nag-iwan ng matibay na marka sa kasaysayan. Sa kabila ng mga kontrobersya, kitang-kita na ang suporta ng mga bansang ito kay Presidente Duterte ay may malaking epekto sa kanyang pamumuno. Ipinakita ng mga alliances na ito na may mga bansa pa rin na nakikinabang at sumusuporta sa kanyang mga pulisiya. Ano sa tingin nyo? Ang mga suportang ito ba ay makatarungan o may hidden agenda? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod na videos. Feels like the whole world is working to take from you. Thanks. Like bank fees. Seriously? It's not crafty. It's your craft. Ito po. Ito po yung mga bansa na sa kabila ng mga ginagawa ng administrasyong Marcos sa pamilya Duterte at lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung mga bansa na kung saan ay patuloy po na sumusuporta sa dating Pangulo. Ito ba, patuloy po natin i-share ang mga ganitong videos, reaction para po sa kaalaman ng mamamayan. Hindi lamang po ang mamamayan Pilipino, kundi mapanood po ito sa buong mundo. Ay po, hanggang dito na lang muna pong video na to. Sana po i-share nyo yung mga bago naming inilalabas na video araw-araw. Hanggang dito lang po to, at kung saan man po kayong panig na mundo naroon, sana po ay nasa